ng hapon, may isang businessman na nakadiscover na ang kanyang dalawang tao ay nawawala. Akala niya ay lumabas lamang, nagpaalam na lumabas, pero na-realize niya, ninakawan siya ng 600,000 pesos. Noong araw din yun. Nang ma-discover niya na alas 4 ng hapon, siya ay pumunta sa police station. 5:20, nasa police station siya. Nag-report siya na siya ay ninakawan ng kanyang tauhan. In fairness, binlater. At binigyan siya ng bladder extract. Ang nakita kong disposition sa bladder extract, documentation is now being prepared for filing of the appropriate case in court. At pinauwi na siya. Noong gabi, nakakita ng nakakilala ako. Itinext sa akin yung report na yun. Tinawagan ko ang PD. PD, para namang discarding tamad yata ng bata natin ito. Ganito na lang ba? Tapos na ang problema, tapos na ang trabaho ng pulis dahil inilagay natin na filing of cases, the case is about to be filed in court. Yun na lang ba? So, the PD took kong license, nag-coordinate sa probinsya, sa Negros, tinawagan ng PD dun sa kabila, tinawagan ng chief of police sa kabila kung saan ang bahay ng mga suspects at pinuntahan sa bahay. And true enough, na-aresto nila yung tao, hawak pa ang kalahating milyon. May nawala ng 100,000. But better than nothing, na-recover natin. But too late for the chief of police in Rizal, pinadlip ko siya. Dahil napakatamad na discarding yun. Kaya sa ating mga kababayan, baka meron kayong mga ganyang insidente rin na discarding tamad ang ibinigay sa inyong serbisyo ng ating kapulisan iparating sa amin. At i-relieve natin ang commander never to be given again another commander's position habang ako ay chief PNP unless na maubos na uli at makaikot na ang mga qualified sa kanyang pwesto. Sapagkat sa pwestong yun, ang chief of police na isang syudad, yan sa Rizal, sa isang pwesto na yan, siguro may 100 na nakapila na gusto rin maging chief of police. So yung mga nakaupo na yung, sa ngayon, gaya na nakaupo na yung na-relieve natin, kung discarding tamad ang ibibigay nyo sa ating mga kababayan, may mahahanap tayong papalit sa inyo na magsisipag at magbibigay ng kalidad na serbisyo na ini-expect na ating mga kababayan sa kanila. So that's one situation, and I hope that will serve as that's my message to all commanders on the ground. Binigyan kayo ng pagkakataon na maging leader, na maging commander. Mahalin nyo, pangalagaan nyo, at higit sa lahat, ipakita nyo ang serbisyong di kalidad sa ating mga kababayan. Hindi pwede ang serbisyo at discarding tamad. So that's very clear. This is just all about work, okay? Wala akong personal sa mga tao natin. Okay? So sinabi nyo na ayaw ko i-mention sana yung lugar. Kasi syempre may career pa rin naman yung tao, may mga kamag-anak. Kung ating pulis at official pa rin natin yan. Pero you know, I have to put my foot down on these inefficiencies na nakikita natin. Our kababayan do not deserve those kind of services, okay? So yun talaga. Yun yung gawang tamad, sir, na naman. Gawain tamad naman talaga yun eh. Kasi isipin mo naman, nagreklamo ang tao na walan sila ng pera. Alam naman nila kung saan pumunta yung tao eh. May idea sila kasi umuwi ng probinsya. Dahil siyempre empleyado nila yun eh. For so long, empleyado nila. Biglang nawala, dala 600,000. So alam nila kung saan pupunta yun. Wala pa ng effort ang pulis natin initially kung hindi pa natin i-caution, kung hindi pa natin pwersahin. Wala pa ng effort na tumawag sa kabila. Kaya nga national police tayo eh. At saka pinagmamayabang ko, interconnected tayo. At sinasabi ko sa mga kababayan natin, interconnected ang police. Tawag lang kayo sa 911, alam naming tawagan ang buong bansa. Alam na lahat except ng police ko. Chief of police pa. Tanggal ka. Hindi pwedeng ganun. Thank you, sir. Mauricio, Yes, sir. I've got two questions, sir. First, yung reaction niyo, sir, doon sa buy one, take one policy ni Secretary Remulla, sir. Thank you very much for giving me that opportunity para mapasalamatan din ang ating SILD sa napakagandang inisyatibo na kanyang ginagawa para in support of the PNP. Napakaganda po niyan at sa ngayon, sabi ni SILD, for every patrol car na binili ng LGU,
ay bibili rin ng counterpart ang DILG. Napakaganda po niyan. Ako nagpapasalamat sa ating SILG sa kanyang programang yan. Bago ko kalimutan, kaway-kaway sa mga kaibigan kong mga local government officials. Nako, pupunta tayo ng kahapon pala. I was there in Sorsogon at mayabang na ipinakita ni buong pride, proudly ipinakita ni Governor Boy Hamor ang 37 na patrol cars na dinonate niya sa PNP galing sa LGU. Kaya ito, medyo pressure na kaya sa LG ito. Kaya alam, makabili na ang DILG ng 37 counterparts, patrol cars doon sa Sorsogon. And of course, papunta tayo ngayon sa Samar. At ang Samar naman, isang napakalakas din magbigay ng suporta sa PNP at sigurado ako may patrol car na uli doon na i-donate. So yan ang mga mabilis na at agarang aksyon ng ating mga LGU sa pagtugon doon sa sinasabi ng ating SILG na bigyan niya ng counterpart na patrol cars ng ating PNP. So maraming salamat again sa kay SILG John Vic Rimulya sa napakaganda niyang programa ito, and we do hope that with this, lalong mapabilis ang aming 5-minute response, ang rollout nito buong bansa, including sa iba pang mga areas na traditionally ay palaging may kakulangan sa mga mobility assets at sa mga radios. Sir, second question. Sir, merong sinabi po si Vice President Duterte tungkol dun sa kino-question niya yung police visibility, and you even invited her to visit Kamkrame. Ano po yun, sir? Parang wala akong statement na I invited her to visit Kamkrame, pero dahil sinabi mo na yan, well, the Vice President is always welcome to visit us here in Kamkrame to see kung paano natin ginagamit ang teknolohiya sa pagpupulis natin. So for one, yung mga drones hindi naman bago yan. I believe she still remembers the time when I invited her to be our guest of honor speaker in one of our flag raising ceremonies. At siya ay pumunta at ipinakita natin sa kanya ang integration ng ating mga various monitoring instruments sa buong Quezon City. Meron tayo dyan drone, nandyan ang mga CCTV, interconnected yung mga CCTV, andyan ang ating mga body cameras, at marami pang iba. May mga radio tayo dyan. Nabigay lahat ng PNP, ano? Ang mga CCTVs natin ay minimaintain naman ng local government unit at nagbigay sa atin ng viewing rights. Kaya nakukuha natin ang feed ng mga CCTVs all over the city. Ang tawag natin dyan ay Project Aurora. So, thank you for reminding me on that. Ako'y nagpapasalamat din sa pagpuna ng ating Vice Presidente sa ating mga operations. Tayo ay we always welcome those ideas, and for that matter, we welcome the ideas of the other Filipinos na ang layunin ay lalong mapabilis at mapaayos at mapaganda ang delivery ng police services. Pero sa ngayon, sufficient to say, yung mga suggestions about CCTV and about body cameras and about drones ay atin ang ginagawa. And rest assured, we are making leaps and bounds in integrating this technology in our operations.